Juzong nasira ang kotse. May nadaanan akong talyer. Pupunta ako doon para tingnan. Oh, anong ginagawa mo? Ako. Pakisuyo, tulungan mo ako. May masasamang tao na kumukuha sa akin. Sanyatu, tinanggap ko na ang pera para sa dote. Tumakas siya sa akin. Paano ko ngayon? Ipapaliwanag kay Amo Jin. Tatay, huwag kang mag-alala. Binigyan ko na si Sanyato. Nilagyan ng gamot. Hindi siya makakalayo. Hanapin natin siya. Ay, kakaiba. Parang walang tao sa kotse. Pumunta tayo doon para hanapin. Umalis na sila. Punasan mo. Salamat. Ang init, ang init. Nahihirapan ako. Nilagyan ka ng gamot. Tulungan mo ako. Heto, kunin mo. Nanay, tingnan mo. Nakakuha ako ng maraming bote. Kapag nakaipon na tayo ng sapat na pera, pwede na tayong pumunta kay tatay. Pagod ka na ba, mahal? Pagod ka ba? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Sandali lang, iinom ako mamaya. Magbebenta muna ako ng bote. Pasensya na, Xiaobao. Hindi ko rin alam. Sino ang tatay mo? Tay, nandyan siya. Anong kakain? Layas. Anong tinitingnan mo? Layas. Layas. Umalis ka na. Layas. Layas. Anong tingin? Anong ginagawa ninyo? Ikaw, ang cute mo. Akala mo ba, nagtago ka sa syudad, hindi kita mahahanap? Kung hindi ka tumakbo, hindi na sana ibinalik ang dote kay Jin, ang amo. Pinalugi mo kami ng 300,000. Kediri ka. Nagpakatanga ka. Sa labas, may ibang lalaki kang nakakasama at nagkaanak ka ng bastardo. Nasaan ang pera? Ibalik mo sa akin. Lahat ng pera na kinita ko sa 6 na taon, kinuha ninyo lahat. Ano pa ba ang gusto ninyo? Wala ka nang sasabihin sa kanya. Agawin mo na. Anong ginagawa mo? Ito si Xiaobao ko, pambayad sa tuition niya. Eskwela? Bastardo lang siya. Magtrabaho na siya sa construction para mabayaran ang utang. Kayo pa ba ang pamilya ko? Ang alam nyo lang ay sipsipin ang dugo ko. Nanay, tingnan mo. Nakapagbenta ako at nakakuha ng 5 piso. Kayo na naman nagnanakaw ng pera ng nanay ko. Sasabihin ko sa pulis. Bastos na bata. Sasakan kita. Maniwala ka. Bitawan mo. Kukunin ko. Anong ginagawa ninyo? Huwag kang gumalaw. Ito ang naipon ko para hanapin ang tatay ko. Walang tatay ang batang iyan. Bitawan mo. Ibigay mo sa akin. Xiaobao, bitawan mo. Bitawan mo, bitawan mo, bitawan mo! Tay, ngayon, dadalhin ko ang apo para sa'yo. Tama na. Hanggang dito na lang ngayon. Umalis ka na dali. Nanay, pera ko. Mahal, Ibalik mo ang pera sa akin! Ito ang pera para hanapin si tatay. Nanay, wala ba talaga akong tatay? Sabi nila wala akong tatay. may tatay si Xiaobao. Ang tatay ni Xiaobao, darating agad para kay Xiaobao. Totoo ba?
Bata, samahan mo ako sa isang pagganap. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 100,000 piso. Chu Feng, 28 taon ka na, hindi ka pa nag-aasawa? Ipinanganak kita noong ako ay 60. Ngayon 88 na ako. Konti na lang ang natitira sa akin. Ayaw mo ba? Makita ko ang apo ko. Para akong mamamatay na hindi mapayapa. Sige na, Tay. Ang apo mo ngayon, nasa sasakyan ko. Mamaya dadalhin ko siya para makita ka. Ano pangalan mo? Ako si Jiang Xiaobao. Simula ngayon, ikaw ay si Chu Xiaobao. Anak ko siya, si Chu Feng. Mabait ka. Tawagin mo akong Tay. Tatay, Sabihin mo agad sa kusina, gumawa ng pagkain na gusto ng bata. Pumunta kayo sa mall, ang mga laruan na gusto ng bata, at bilhin ninyo lahat para sa akin. Kayong ilan, bilisan ninyo, ayusin ang kwarto. Oo, oo. Ha ha ha, may apo na ako. Malapit nang umuwi ang apo ko. Kuya, huwag kang masyadong matuwa agad. Tiyak na peke ang apong ito. Si Xiaofeng ay hindi pa nagkaromansa. Bakit biglang may anak na lalaki? Baka naman, baka may napulot siyang bata sa kung saan. Umuwi, para lokohin ka. Ay, sa tingin ko, ito ay para sa ika-88 kaarawan ni Kuya. Xiaofeng, para pasayahin ka lang. Kung magloloko sa akin ang batang ito, pupugain ko ang kanyang binti. Mami, ang ganda mo! Si Xiaobao ay gwapo rin. Naalala mo ba ang sinabi ko kanina? Naalala ko. Amo, bibigyan mo ba talaga kami ng 100,000 piso na bayad? Wala kang alala. Basta matapos ang trabaho, bibigyan ko kayo agad ng pera. Amo, huwag kang mag-alala. Tiyak kung matatapos ang trabaho, basta makakuha ng pera, maaari kaming manatili sa lungsod at mahanap si tatay. Uy, may bata nga. 100% pagke. Ganyang kalaking bagay. Ang bastos na batang iyon ay magloloko sa akin. Si Xiaofeng, anong bagay? Ang hindi magagawa? Bastos na bata. Kung magloloko siya sa akin, tingnan mo kung paano ko siya disiplinahin. Bastos na bata, niloloko mo? Lolo! Lolo? Lolo, lolo, lolo! Ay, apo ko kuya, ang batang ito, sa unang tingin pa lang, hindi naman ito dugo ng pamilya Chu. Huwag kayong manloloko. Bumalik na si Xiaofeng. Oy, ito ba ang asawa ng pamangkin? Ang ganda-ganda. Sino kaya ang anak na dalaga? Lola, magandang araw po. Ako si Xiaobao. Apo ninyo ako sa pamangkin. Itong mapasamang bata, gusto pa maging apo ko. Karapat dapat ka ba? Xiaobao, Xiaobao, sumama ka kay Lolo. Huwag ka nang tumayo riyan kuya. Mauna na kayo. Mami, huwag kang kabahan para lang itong paglalaro ng bahay-bahayan. Xiaobao, ikaw talaga ang magaling. Kailangan nating pagbutihin ang misyon para manatili tayo sa lungsod at hanapin si tatay. Hanapin si tatay, oo. Ang tatay ni Xiaobao. Nagtatrabaho siya sa lungsod. Kaya pala iniwan ng masamang lalaki ang ina at anak. Kaya pala, sobra silang nangangailangan ng pera. Ang lalaking iyon, hindi tao. Si. Sa natitira kong panahon, makikita ko na ang anak ko na may pamilya. Ang ganda ng tatlo sila. Kuya, kailangan mong manatiling malinaw ang isip. Si Xiaofeng ay hindi pa nagkajowa. Biglang may dala siyang ganito kalaking anak. Tiyak na peke iyan. Ang cute ng batang ito. Gusto ko siya. Xiaobao, halika kay Lolo. Lolo! Array, ang bait ni Xiaobao. Ang bait. Xiaobao, pinautos na ni Lolo na bumili ng maraming laruan para sa iyo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo kay Lolo. Bibilhin ni Lolo lahat. Salamat, Lolo. Ay, ang bait nga. Ha ha ha. Tara, bebe. Ituturo ni Lolo ang kwarto mo ha.
Ano ito? Ito, ang buhok ng maliit na iyon. Kunin mo at ihalo sa buhok ni Xiaofeng para idna test. Kapag lumabas ang resulta, bukas, sa birthday party ni Lolo, ipahayag natin agad. Naimbestigahan ko na ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Isa lang siyang babaeng taga-bukid. Ang batang ito ay anak sa labas niya. Buti naman. Sabihin mo kay Dean Leona, kapag ang paternity test ay lumabas na, dalhin agad dito. Tingnan natin kung, sa harap ng maraming, kaibigan at kamag-anak, paano ipapaliwanag ni Chufeng sa kanyang tatay. Diyos ko! Hindi ko inaasahan na ang batang iyon ay talagang anak ni Amo Chu. May tagapagmana na ang pamilya Chu. May susunod na. Kapag nakita ni Lolo Chu ang report, siguradong matutuwa siya. Dalhin mo agad sa pamilya Chu. Dapat personal mong ibigay sa kamay ni Lolo Chu. Dean Liu, huwag kang mag-alala. Siguradong matatapos ang misyon. Bakit hindi pa dumarating si Xiao Bao? Sino itong binibini? At ang batang Ginoo, ang ganda ng dating, mukhang galing sa marangal na pamilya. Oo. HMP. Anong marangal na pamilya? PWE. Maya-maya may magandang palabas na. Pasensya na. Itong mga high heels sa syudad, ang hirap isuot. Sumandal ka lang sa akin. Ang maalalahanin ng amo ko. Kakaiba, kakaiba. Tinitingnan siya ng malapitan. Talagang pamilyar. Saan ko ba siya nakita dati? Xiao Bao, halika. Lumapit ka kay Lolo. Opo! Tawagin mo akong Lolo, anak ba ito ni Amo Chu? Mukhang may malaking bagay na iaanunsyo ngayon. Lolo, naway mahaba ang inyong buhay at naway tumagal pa ang inyong buhay. Ito ang iginuhit ko para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Nagustuhan ko ito. Lolo, alam ko na gusto ninyo ang mga apo na lalaki. Hindi sapat ang isang apo. Gumuhit ako ng 5 apo para sa inyo. Naway dumami ang inyong mga apo. Ikaw talaga naiintindihan mo ang iniisip ni Lolo. Salamat, Xiao Bao. Ang bait ni Xiao Bao. Sana siya na ang tunay kong apo. Ginoo, ganyan ba sa kasalan sa syudad? Kunin mo kung ano ang gusto mong kainin. Pasensya na, Ginoong Chu. Late ako. Ito ang handog ko para kay Lolo, para sa kanyang kaarawan. Walang anuman. Dito po. Mami, sasamahan kita kumain. Ang bait ni Xiao Bao. Ang mga taga-syudad, bakit gulay lang ang gusto nila? Mami, mukha itong mas masarap kaysa sa repolyo na kinakain natin dati. Gusto mo bang subukan, Xiao Bao? Oo. Sabi ko nga dati na siya ay mula sa isang kilalang pamilya, isang mayaman na dalaga, pero nagkamali pala ako. Nakatawa, ang katulong ko, hindi ganyan kumain. Ang mga manggagawa sa construction ganyan kumain. Ay, tingnan nyo, bakit sila nakayuko habang kumakain? Ang pugo ay, hindi magiging paboril. Nanay, sila ba ay tumatawa sa atin? Xiao Bao, mukhang napahiya ka sa iyong nanay. Xiao Bao, ganito pala masarap kumain. Bakit hindi mo sinabi kay Lolo? Tatay Lolo. Hindi ko inakala na kumain ng nakaupo sa sahig ay maaaring maging napaka-elegante at marangal. Simula ngayon, ganyan din ako kakain. Tatay, bakit ang kanilang ugali nagbago ng ganoon kabilis? Xiao Bao, kapag nagtagumpay ka, lahat ng gagawin mo ay tama. Ngayon sana ay ang 88 na kaarawan ng Lolo.
May mga bagay na hindi ko dapat sabihin, ngunit para sa pamilya Chu, kailangan ko pa ring sabihin. Ang batang ito, hindi talaga siya anak ng pamilya Chu. Hindi talaga siya. Ano ba? Kilalang pamilya. Siya ay isang babaeng taga-bukid, buntis ng hindi kasal, sa isang lalaking hindi niya asawa, nagsilang ng anak. Siya ang pinalayas sa bahay na anak sa labas. Tito, tita, meron bang may hindi pagkakaintindihan? Walang misunderstanding. Kinuha na namin ang buhok ng Malto at ginawa ang DNA test kay Xiaofeng. Ang resulta, ipapadala na agad ang pamilya niya. Nakontak ko na rin, papunta na rito. Hindi nga apo ko si Xiao Bao. Bakit hindi siya apo ko? Kuya, naloko ka. Itong bata, siya ay talagang hindi mo apo dinala ni Xiaofeng para lokohin ka. Tito, ikaw. Hayop? Ang laking bagay. Niloko mo ako. Tatay, Ano pang paliwanag? Nanay, binubugbog si tatay dahil ba sa akin? Hindi dahil sa iyo. Kasalanan ni nanay. tatay. Nanay, mukhang nasira natin ang nasira. Hindi ba magkakaproblema si Lolo? Ikaw, walang kwenta. Hindi ba isa lang siyang buntis na hindi kasal? Babaeng taga-bukid. May daladalang maliit na bata. Gusto pang sumabit sa pamilya Chu namin. Gusto maging prinsesa. PWE. Walang hiya. Darating na ang resulta ng DNA test. Patay ka na. Araw-araw kong hinihintay. Sa wakas, nagkaroon na ako ng apo. Peke lang pala. Lolo, Papa, Kuya, matagal ko nang sinabi. Peke ang apo na ito. Bakit hindi ka naniniwala? Xiaofeng, hindi naman sa sinasabi ko. Yung pagiging suwail mo araw-araw, okay lang. Pero itong napakalaking bagay, niloloko mo pa ang tatay mo. Ngayon ay 88 na kaarawan niya. Tingnan mo, galit na galit siya. Ikaw, walang utang na loob. Gusto mo ba akong patayin? Sir Chu, malaki na ang gulo. Galit na si tatay. Ay, si Sir Chu naman. Kahit na maghanap siya ng tao, magpanggap para pasayahin si tatay. Sana naman pumili siya ng mas magaling. Bakit isang probinsyana ang kinuha niya? Mama, umalis na tayo. HMP, matagal ko nang alam na ikaw ay hindi talaga lahi ng pamilya Chu. Mukhang utu-uto, wala kang anyo ng lahi naming Chu. Mga manloloko kayo. Maghanda na kayong makulong. Mama, ayaw kong makulong. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Bakit ninyo inaapi ang bata? Ay, kuya, bakit mo pa ipinagtatanggol ang batang yan? Hindi siya ang tunay mong apo. Nag-DNA test na ako. Kuya, ito ang resulta ni na Xiaofeng at ito, DNA test ng batang ito. Kakaiba. Sabi ni Dean Liu na kapag nakita ni Lolo ang report na ito, tiyak na matutuwa siya tumalon sa tuwa. Bakit ngayon hindi lang siya masaya? Bagkus galit na galit pa. say. Sabi ko na nga ba ang batang ito ay hindi talaga apo ninyo? Itawag sa pulis ang dalawang manloloko na ito. Dakpin na sila. Tito at tita, huwag naman kayong masyadong sobra. Ay, Xiaofeng. Napakasimple mo kasi.
Tumahimik ka. Oy, Lolo, ano ang resulta ng DNA test na ito? Ang batang iyon ba talaga ay anak ni President Chu? Ang tunay mong apo? Siyempre hindi. Ano ka ba? Makakapagtatakbo pa ba tayo ngayon? Hayop ka. Lumuhod ka. Diyos ko, hindi ko inaasahan na ang batang iyon ay talagang ang anak ni President Chu. Oo, may tagapagmana na ang angkan ng Chu. May susunod na henerasyon na. Kapag nakita ni Old Master Chu ang ulat, tatalon siya sa tuwa. Sinabi ni Dean Liu na ang batang iyon ay anak ni President Chu. Baka nagkamali? Kung ibang bagay ang niloko mo sa akin, okay lang. Pero sa ganitong kalaking bagay, gusto mo pa akong linlangin? Akala mo ba gusto ko pang mabuhay ng matagal? Gusto mo akong patayin sa inis? Jai, matagal na akong tagapagmana ng grupo. Akin na ang lahat ng ari-arian ng angkan ng Chu. Ikaw. Ay, Xiaofeng. Inaamin mo na niloloko mo ang iyong ama. Xiaofeng, hindi sa sinasabi ko sa iyo, nasa iyong kontrol na ang buong grupo. Kung gagawin mo ito, paano maniniwala sa iyo ang lahat? Bakit? Gusto ng pangalawang tiyuhin na pumalit sa akin? Ako. Gusto mo bang pumalit, tiyo? Hindi ko naman ibig sabihin iyon, haha. Kahit gusto mo pumalit, tiyo, kailangan mong isipin kung karapat-dapat ka ba. Ikaw? Kuya, tingnan mo naman ang anak mo. Ganyan ba siya makipag-usap sa nakatatanda? Kahit anong sabihin, ako ay iyong tunay na kapatid, ang kanyang tunay na tiyuhin. Ay, asawa. Itong si Xiaofeng. Dinadaya pa ang sariling tatay. Ikaw na tiyuhin. Ano ka ba? Kuya, sa tingin ko, sinasadya ni Xiaofeng na galitin ka. Hindi ko alam kung saan siya nakahanap ng isang bata para magpanggap na apo mo. Hayop! Bakit ka naghanap ng peking apo para lokohin ako? Hayop ka! Papatayin kita! Lolo, huwag kayong magalit. Gusto lang ng amo na magkaroon ka ng masayang kaarawan. Kung magagalit ka pa, saktan mo na lang ako. Huwag saktan ang amo ko. Kung magagalit ka pa, paluin mo ako. Huwag mong paluin ang boss ko. Narinig niyo ba lahat? Tinatawag niya si Xiaofeng na boss. Narinig niyo lahat si Boss Feng. Ibig sabihin, si Xiaofeng ang umupa sa kanya. Xiaobao, kung totoo nga siyang anak ko, ayos lang din naman. Ay, Xiaobao, bakit hindi ka naging apo ko? Kung totoo nga na apo kita, napakaganda sana. Lolo, huwag ka nang magalit kay boss, di ba? Bata ka. Gusto mo pa ring lokohin si Lolo. Sinungaling ka talaga. Di ka pa sumusuko? Yung report ng DNA test, lumabas na. Hindi ka naman kasali sa lahi ng Chu, di ba? Manloloko ka pa rin. Ano? Bakit mo inaapi ang isang bata? Ay, kuya, hindi talaga siya ang apo ninyo. Bakit lagi mo siyang pinoprotektahan? Si Xiaobao ay parang pamilya sa akin. Paano kung totoo nga siyang apo ko? Manong, nandiyan na ang report ng DNA test. Tingnan ninyo muli. Kahit hindi ko tunay na apo si Xiaobao, ano naman kung hindi siya kadugo ko? Mahal ko pa rin siya. Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta ka rito? Kung may gusto kayo, sa akin na lang. Huwag ninyong galawin ang anak ko. E di sa iyo ako lalapit. Akala mo hindi kita kayang galawin. Nanay! Ang tapang mong manakit. Ano, gaganti ka sa nakatatanda? Kuya, wala ka bang pakialam? Kung maglalakas loob ka ulit, umalis ka sa pamilyang Chu. Hindi naman. Ay, kuya. Hindi naman siya tunay mong apo. Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Hoy, pero hindi naman dapat. Inapi ninyo ang balo at ulila. Ay nako, kuya. Anong balo at ulila? Ang babaeng ito ay walang hiya na mandaraya. Ang batang ito ay anak niya, sa isang tambay na nakasama niya. Totoo ba ang sinasabi mo? Bakit ninyo ako pinagbibintangan? Pinagbintangan, HMP. Alam mo ba kung sino ang ama ng bata? Hindi talaga niya alam kung sino ang ama ng anak niya.
Dahil isa siyang batang hamog, isa siyang batang lansangan. Kasinungalingan iyan. Hindi bastardo ang anak ko. Bawal ninyo siyang laitin. Hemp, hindi man lang niya alam ang sarili niyang ama kung sino. Kung hindi siya bastardo, ano siya? Ikaw kayo, mga masasamang tao, lagi ninyong binubuli ang nanay ko. Kapag nahanap ko na si tatay, hindi kayo tatantanan ng tatay ko. Ha ha ha. Ay, nakakatawa talaga. Ito, alam mo ba kung sino ang tatay mo? Hahanapin mo ang tatay mo. Alam ko, ang tatay ko ay nagtatrabaho sa lungsod. Nagtatrabaho siya ng husto para kitain ang pera na pampaaral sa akin. Sabi ni nanay, si tatay ay responsable at isang mabuting lalaking may pananagutan. Mahal na mahal niya kami ni nanay. Umalis siya ng bahay para magtrabaho ng husto para sa aming pamilya upang sa hinaharap, mabuhay kaming tatlo ng maayos. Tama si Xiaobao. Kakaiba. Bakit kapag naririnig ko ang mga sinabi ni Xiaobao, ang sakit sa puso ko? Ay, talaga namang masunurin si Xiaobao. Sana ikaw na lang ang apo ko. Ikaw ang may kasalanan nito. Luhod ka. Tay, bakit mo ako pinalo? Bakit kita pinalo? Kung hindi mo sila dinala dito, hindi sana magkakagulo ng ganito. Ikaw, hay naku. Wow, ay. Kuya, tatay. Mahal, bilisan mo at tulungan siyang maupo. Ah. Nakuha ko na sa wakas. Lolo, inutusan ako ng direktor na ibigay ito sa iyo ng personal. Tingnan mo ulit. Aha. Aray, Kuya, okay ka lang ba? meron bang ano ang bumangga? Ay, ewan ko, bahala na. Hayop, lumuhod ka! Xiao Feng, ngayon ay ika, 88 na kaarawan ng tatay mo. Ni hindi mo man lang siya pinagdiwang ng maayos. Okay lang sana. Pero gumawa ka pa ng maraming bagay para galitin siya. Ang bait mo naman. Xiaofeng, ikaw talaga, makisama ka sa tatay mo at humingi ng tawad ng maayos, at isama mo ang ina at anak na ito sa pulisya. Ang bagay na ito ngayon, ay ganito na lang ang katapusan. Anong nangyayari? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Huwag kang mag-alala, hindi niya sila isusumbong sa pulisya. Hindi mo pa ba napapansin? Halatang si Xiaofeng ay may gusto sa babaeng ito. Sino ang may gana? Sinong mga has? Ay, Xiaofeng, bakit mo pa sila pinoprotektahan? Baka naman nagustuhan mo ang segunda manong ito para palakihin ang mga anak niya. Xiao Feng, huwag kang magkamali. Ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Chu. Ang pinuno ng Chu Group. Pakasalan mo ang isang babaeng taga-probinsya at palalakihin ang mga anak niya. Kung kumalat ito, ang aming pamilyang Chu ay mawawalan ng mukha. Kuya, di ba? Hindi naman siguro. Talaga bang gusto ni Amo Chu na pakasalan ang babaeng taga-probinsya na ito? Imposible. Ang babaeng tulad niya, hindi karapat dapat maging kasambahay sa bahay namin. Paano siya magiging asawa ni Amo Chu? Huwag ninyong pagalitan ang nanay ko. Hayop, hayop, hayop. Ikaw ang may gawa nito. Ah, ito. Tumatanda na, may presbyopia na ako. Wala akong makita kahit isang salita. Ay, kuya, ano pang tinitingnan mo? Sigurado na yan. Kailangan pa bang tingnan? Gusto ko lang makita. Wala kang pakialam. Kuya, inamin ni Xiao Feng na siya ang nagbayad para sa mga ito. Ikaw ay, lumayo ka.
Matanda ka, matigas ang ulo. Karapat-dapat kang maloko. Ay, ang kuya natin. Ngayon ay ika-88 kaarawan niya. Napakagandang araw. Nasira ng mag-inang ito. Kayong mag-ina, gusto niyong makiangkas sa pamilya Chu. Tingnan mo muna ang sarili mo. Anong tingin mo sa sarili mo? Masyado naman kayong masasakit magsalita. Mag-ingat kayo sa inyong pananalita. Xiaofeng, para sa ikabubuti mo ito, Tiyo. Bakit hindi ka nakikinig? Anong gusto mo? Yung ganyang babae, hindi dapat. Paano ka nauto ng isang babaeng taga-probinsya? Isipin mo kung ilang lalaki ang nakasama niya. Ang ama ng sarili niyang anak, hindi niya alam kung sino. Hindi siya bagay sa iyo. Tama na ba ang usapan ninyo? Walang ebidensya. Huwag basta-basta, manira ng iba. HMP, totoo ang bawat salita ko. Dinala na namin ang pamilya niya. Kung ayaw maniwala, harapin natin. Ikaw, walang hiya. Bumalik ka pa? Ikaw, walang hiya. Ay, ikaw nga talaga, walang hiya. Akala mo ba kung tumakbo ka sa bahay ng mayayaman, hindi kita mahahanap? Kayo mga salbahe, inapin niyo ulit ang nanay ko. Magtatangka kayong manggulo sa pamilya Chu? Hanap kayo ng gulo? Uy, tao, kalagkarin nyo. Sandali, itong walang hiyang babaeng ito ay anak ko. Kung paano ko gusto siya paluin, ganun. Itong babaeng ito ay dapat paluin. Bakit dahil lang ako ang anak mo? Pwede mo akong pagalitan at bugbugin kahit kailan. Insultuhin ako basta-basta. Ikaw, babae ka pa, matapang ka pang sumagot? Tingnan mo, papatayin kita. Tinulak mo ang tatay ko. Anak, huwag kang makipag-away sa mayayaman. Mr. Chu, alam kong may kapangyarihan ka. Ang sarili kong anak na babae, hindi mo naman dapat pakialaman, di ba? Ito ang teritoryo ng pamilya Chu. Wala kayong karapatang magkagulo dito. At walang batas na nagsasabi na bilang isang ama ay pwedeng basta-bastang bugbugin ang sariling anak. Oh, hahaha. Mr. Chu, ganyan mo siya ipinagtatanggol? Baka naman nagustuhan mo siya. Kahit 2 araw pa lang kaming magkakilala, pero nang makita ko silang inaapi, ang sakit sa pakiramdam ko. Mr. Chu, kung gusto mo siya, okay lang. Maglabas muna ng 3 million. Tama, 3 milyon. Ano ang ibig sabihin? HMP, ang babaeng ito ay may utang sa amin ng 3 milyon. Kung gusto mo siya, bayaran mo ang utang niya. Bigyan mo kami ng 3 milyon. Ibebenta na lang siya sa'yo. Kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Kung gusto mo siyang saktan o patayin, wala kaming pakialam. Nasasabi niyo ang mga ganyang salita? Tao ba kayo? Ang laki ng 3 milyon agad. Kailan ako nag-utang sa inyo ng 3 milyon? 6 na taon na ang nakalipas kung hindi ka tumakas. Nawalan ako ng 300,000. 6 na taon akong nagdusa. Ngayon, kailangan mong bayaran ako ng 3 milyon bilang kompensasyon. Tama? Utang ay dapat bayaran. Iyan ay makatarungan. Tama na. 6 na taon na ang nakalipas para pasayahin si Amo Jean. Kayo ang nagpasiya na ipakasal ako sa kanya. Tinanggap ninyo ang 300,000 bilang dote. Ako ay tao, hindi bagay, at hindi ako pag-aari ninyo. Bakit ninyo ako itinuturing na parang kalakal na pwedeng ibenta? Hindi ka tao. Nagbebenta ka ba ng tao? Anong pagbebenta ng tao? Ako ang kuya niya. Tunay na kuya, pamilya naming ito. Sa probinsya namin, may karapatan ng kuya na ayusin ang kasal ng kapatid na babae. Tama ang sinabi ng anak ko. Ako ang tatay niya. Pinalaki ko siya. Iayos ang magandang kasal para sa kanya. Nagmamatigas siya, ayaw magpakasal. At sa labas, may ibang lalaki hindi kilala na nakikipagtalik at nagkaanak ng anak sa labas. Kasinungalingan, hindi ako anak sa labas, may tatay ako. Hindi ka anak sa labas. Ano ka? Sabihin mo kung sino tatay mo. Bastardo ka? Oo. Jiang Shan, si Xiaobao ay apo mo. Paano ninyo nasabi ang ganyan sa kanya? Ikaw, pabigat ka. Wala akong anak na katulad mo.
Wala rin akong apo na ganyan. Sa madaling salita, bigyan mo ako ng 3 milyon ngayon. Kung hindi mo ako bibigyan ng 3 milyon, hindi ako aalis. Hindi na talaga ako aalis. Lahat ng perang kinita ko, kinuha ninyo. Saan ako kukuha ng 3 milyon? Wala akong pakialam. Magnakaw ka o manghold up o magbenta ka. Sa madaling salita, bigyan mo ako ng 3 milyon. Bigyan mo ako ng 3 milyon. Saan ka naman nakakita ng ama na katulad mo na ipapagawa mo sa sarili mong anak na babae magnakaw, manghold up o magbenta ng sarili? Tao ka ba talaga? Mas masahol ka pa sa hayop? Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng sarili nitong anak. Huwag kang umiyak, Mama. Nandito pa naman ako para sa'yo. Kapag nag-asawa ang anak na babae, natural lang na tumanggap ng dowry. Sino ba sa inyo ang hindi tumatanggap ng dowry kapag nagpapakasal ang anak na babae? Pinalaki ko siya ng ganito kalaki. Ano naman kung tumanggap ako ng konting dowry? Sandali, hindi ba sinabi ninyo kanina na 300,000 ang dowry? Bakit naging 3 million na? Ano ba ang alam ninyong mga tagalungsod? 6 na taon na ang nakalipas, 300,000 ang dowry. Ngayon, may interest na. Siyempre, naging 3 milyon na. Itong ginagawa mo ay sobra na talaga. Mas malala ka pa sa mga nagpapautang na may mataas na interes. Ang pagpapalaki ng anak na babae ay puro kawalan lang. Sa tingin ko, hindi pa sapat ang 3 milyon. Pinalaki kita ng maraming taon. Binigyan kita ng pagkain, damit, at pinag-aral. Hindi ko pa nasisingil sa iyo ang lahat ng iyon. Ano ba ang ipinagkaloob mo sa akin? Mula noong natuto akong umunawa, ako na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Noong teenager pa lang ako, nagtrabaho na ako para pambayad ng tuition. Mula bata hanggang ngayon. Hindi naman kayo nagpakita sa akin ng magandang mukha. Puro suntok at mura lang ang inabot ko sa inyo. Ano ba talaga ang uri ng ama mo? Anong klaseng ama ka? Hindi kita pinalaki. Paano ka lumaki ng ganito? Isinilang ka na marunong nang magtrabaho. Talagang hindi ka karapat-dapat maging ama, masahol pa sa hayop. Ginoong Chu, kung bibigyan mo ako ng 3 milyon, pwede mo akong murahin. Pero kung hindi, hindi mo ako pwedeng murahin. Ang pamilya Chu ay mayaman at makapangyarihan. Pero ang nangyari ngayon, kung ito ay kumalat, baka mawalan ka ng mukha. Nanakot ka sa akin? Hindi, paano ko kayo matatakot? Nagbibiro kayo, dadalhin ko na ang anak ko. Hindi na ako makikialam sa inyo, sa pagdiriwang ng kaarawan ng matanda. Sumama ka sa akin. Naaalala ka pa ni Amo Jean. Kahit na ang panganganak ay hindi nagkakahalaga ng 300,000. May 100,000 naman, sumama ka na. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko! Ikaw, bastos kang bata. Pumunta ka sa kalye at maglimos. Baka makakuha ka pa ng pera. Hindi ka tanggap-tanggap. Ginong Chu, nakita mo na rin. Gusto ko lang dalhin ang sarili kong anak. Pero ayaw mo namang payagan. Hindi ako ang gumagawa ng gulo. Bigyan mo ng pera, sa iyo na siya. Kung hindi, dadalhin namin siya. Wala kayong hiya. Tumahimik ka. Presidente Chu, sa halaga mo. Ang 3 milyon ay hindi malaking halaga sa iyo. Ang isang matanda at isang bata. Bili isa, libre isa. Ang habambuhay na karapatan ay 3 milyon lang. Napakamura. Zhang Shan, wala kang hiya. Talagang walang hiya. Paano nagkaroon ng ganyang ama? Ang taong ito ay hindi karapat-dapat maging ama. Hindi naman niya tunay na anak, di ba? Ano ang nangyayari? Dapat ay papuntahin sila para sirain ang reputasyon ng babaeng ito. Paano naging na lahat ay nakiramay sa kanya? Naku, ang ama't anak na ito ay walang kwenta. Puro gulo lang. Ang ginagawa nila ngayon ay lahat para sirain ang kanyang pangalan. Marami akong pera. Pero hindi ko ibibigay sa taong tulad mo. Bo. Ay, dadalhin ko na siya ngayon pabalik. Tara. Ano ang gusto mong gawin? Presidente Chu, hindi mo kayang pakawalan, di ba?
Kung gayon, magbigay ka ng pera. Kapag nasa kamay na ang 3 milyon, mawawala na kami agad. Pangako, hindi ka na namin aabalahin. Kunin mo ang pera at lumayas ka. Lumayas ka. Eh, Sobrang abala na ang naidulot ko sa amo. Kung si Sang Shan ay manloko pa sa kanya, mas lalo pa akong magkakautang sa kanya. Ay sus, pera ko, pera ko. Pera ko. Sino ka ba? At naglalakas loob kang magulo rito. Pumasok kayo ng walang pahintulot. Pwedeng tumawag ng pulis si Amo Chu. Naku, inay. Ay, Xiaofeng. Ito ay usaping pampamilya. Huwag kang makialam. Sige. Ah. Tatay. Aray. Aray, binti ko. Aray, sinasaktan ako. Ang pamilya Chu, nananakit. Kung walang 5 milyon, hindi na ako tatayo. Aray, sinasaktan ako. Ito pa, nadagdagan ng 2 milyon. Ang mga batang ito, mas masahol pa sa akin. Kayo dalawa, hindi pa ba kayo nahihiya? Hindi pa ba sapat na ikinahihiya nyo ang pamilya Chu? Ay, kayong dalawang probinsyano, huwag kayong manloloko. Ang pera ng pamilya Chu. Kayo dalawa, tumigil na kayo. Pag naiinis ako, ang dami kong sinasabi. Gawin nyo lang, lalo kayong mag-ingay. Lalaki ang pera. Hehe, huwag kang mag-alala. Sa ganitong bagay, eksperto kami. Pero, huwag nyo kaming ibubunyag kahit mamatay pa kayo. Alam na, hehehe. Alam na, hihihi. Kuya, tingnan mo nga. Ang hirap ng mga taga-probinsya. Kasalanan ng ina at anak na yan. Inimbitahan nila ang mga to sa bahay natin. Oo nga. Ang ganda sanang handaan, ginawa nilang ganito, dahil sa mag-inang yan. Sabi nga ng kasabihan, kung hindi kayo magkakasundo, hindi kayo magkakapamilya. Sa tingin ko, dahil sa kanila, nagpapanggap silang pamilya, para makuha ang pera ng mga Chu. Maaaring totoo ang sinasabi niya. Naawa pa naman kami sa mag-inang yan dati. Dapat ang buong pamilya niya. Isampa sa pulis siya, lalo na ang mag-inang yan. Bakit mo laging pinupuntirya ang mag-ina na ito? Ay, Xiaofeng. Lahat naman kami ay para sa ikabubuti mo. Tama na. Tumahimik na kayo. Kuya. Tatay, Ay, dahan-dahan lang, dahan-dahan. tatay, magpakatatag ka. Tatay, okay lang. Tatay, okay lang. Kalad ka rin sila palabas. Hoy, anong ginagawa ninyo? Huwag kaming hawakan. Suntukan, suntukan, suntukan. Nanay! Bitawan mo ako! Tumigil. Ay, Xiaofeng, makinig ka naman sa payo ng tito mo. Huwag mo nang para sa babaeng taga-bukid na ito. Sayangin ang iyong damdamin. Tingnan mo ang iyong tatay. Siya ay nagagalit na sa iyo. Dalhin na. Amang, ang salamin mo. Xiaobao. Si Xiaobao ay apo ko talaga. Mama! Nag-aarte pa.
Ayaw pa umalis. Ilan na? Hindi nyo na kailangan itaboy. Aalis na kami ng kusa. Nagpapanggap na naman. Sinasabi ko sa inyo, si Xiaofeng ay isang pambihirang tao, bata at may kakayahan. Hindi ka man lang karapat dapat magdala ng kanyang sapatos. Umalis na kayo. Alam ko na si Mr. Chu ay napakahusay. Hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Pero hindi ko intensyong samantalahin siya. Kayo naman, napaka-agresibo ninyo. Sa tingin ko, kayo ang may mga lihim na gawain. Ano bang sinasabi mo? Talaga bang natatakot kayo na lumapit ako sa kanya? O natatakot kayo na magkaroon siya ng anak at tagapagmana? Ano? Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Xiaobao, huwag kang umalis. Huwag kang umalis, Xiaobao. Huwag kang umalis, Xiaobao. Gino! Okay lang ba si tatay? Ginoo, atake ito ng high blood. Kunin mo na ang gamot. Lalabas ako at titingin. Xiaobao, alis na tayo. Sandali lang. Xiaofeng, hindi mo anak ang batang iyan. Huwag kang magpakatanga. Ito ay para sa inyo. Mami, ano ito? Wow, ang daming pera! Ito ang bayad na ipinangako namin. Sa perang ito, makakapunta ka sa syudad at hanapin ang tatay mo. Salamat, Amo. Pero hindi namin natapos ang trabaho at sinira pa namin ang lahat. Mukhang galit na galit si Lolo. Xiaobao? Si Xiaobao ay tunay kong apo. Ay. Xiaobao. Xiaobao, ganyan talaga si Lolo. Gustong-gusto niya si Xiaobao. Huwag kayong mag-alala. Sir, hindi namin maaaring tanggapin ang perang ito. Oo, sir. Hindi namin natapos ang trabaho at saka nagulo namin ang lahat. Hindi namin maaaring tanggapin ang perang ito. Hindi mo ba gustong manatili sa lungsod at hanapin ang tatay mo? Gusto ko, pero ang taong marangal ay may prinsipyo sa pera. Kinukuha ito sa tamang paraan. Tingnan mo ito, kasalanan ng mag-inang ito. Ginulo nila ang lahat. Si Xiaofeng ay nagbigay pa ng pera sa kanila. Talagang tanga. Nakapagpaloko pa siya ng isang babaeng taga-bukid na tulad niya. Kung dadami pa sila sa hinaharap, siguradong masisira ang pamilya Chu. Sir, uuna na kami. Sige, alagaan nyo na si Lolo. Xiaobao, magpaalam ka. Paalam, sir. Xiaobao. Si Xiaobao ay apo ko. Lolo, ano po ang sinabi ninyo? Xiaobao siya, ang tunay kong apo. Tulong, may tao ba? Bilisan nyo, nahimatay si Lolo. Alam ko pong gusto ninyo ng apo, pero hindi naman anak ng binata ang batang iyon. At napakahirapan ang kanyang mga kamag-anak. Kung iiwan siya sa bahay, magiging pabigat lang siya. Ikaw, matandang walang hiya? Si Xiaobao ay tunay kong apo. Sige, tunay kong apo. Tunay nga. Huwag po kayong magalit. Kukuha ako ng tubig para sa inyo, para kumalma kayo. Nanay! Pinahamak mo akong nawala ng 3 milyon. Papatayin kita. Masama kang tao! Sinaktan mo ang nanay ko! Pakawalan mo ako! Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao, Xiaobao, Xiaobao. Tigil. Ay, Xiaofeng. Ito ay usapang pampamilya. Huwag kang makialam. Kapag nasangkot ka, mahirap nang pumalas. Hindi pwede. Xiaofeng, makinig ka sa isang salita ng tito mo. Huwag kang maguluhan. Pakawalan. Anim na taon na ang nakalipas, tumakbo ka na. Ngayon,
Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Bitawan mo ang nanay ko! Tigil. Sino ang gagalaw sa apo ko? Lolo, iligtas mo kami ng nanay ko! Ginoo, Ginoo, ay Ginoo, umakyat ang alta presyon mo. Hindi ka na dapat tumakbo kung saan-saan. Darating na ang gamot. Magpahinga ka muna. Magpahinga, magpahinga. Umalis ka. Si Xiaobao ang apo ko. Tatay, paano to? Ang dami nila. Huwag na tayong makipag-away. Marami sila. Hindi tatakas ang dalawang ito. Ayos ka lang. Tara na. Bili. Kim. Nandito na ang gamot. Nandito na ang gamot. Sa tingin ko, dapat na ang mga probinsyano ay dalhin sa presinto. Pa, hahayaan na lang ba natin sila? Sa susunod siguradong sila ay manggagancho sa pamilya nating Chu. Tumahimik ka. Pinapahalagahan mo pa itong walang kwentang papel? Yung maliit na bata ay talagang hindi anak ni Xiaofeng. Ikaw, umalis ka. Kuya, bakit mo ako sinaktan? Ano bang gusto mong gawin? Ikaw din, umalis ka. Xiaobao, apo ko sa dugo. Bilis, habulin mo si Xiaobao at ibalik. Ikaw? Tai, bakit mo na naman ako sinasaktan? Pumunta ka na at hanapin si Xiaobao at ang kanyang ina at ibalik mo sila dito. Tai, dapat nang matapos ang komedyang ito. Anong matatapos? Si Xiaobao ay tunay kong apo. Tai, alam kong gusto mo si Xiaobao, pero si Xiaobao ay kinuha ko lang para umarte. Bakit mo ito pinaniwalaan? Hayop ka! Hayop! Tai, ano ba talaga ang mali ko? Bakit mo ginagawa ito? Si Xiaobao ay sarili mong anak. Bakit hindi mo siya inaamin? Walang kwenta kang ama. Tai, ano ang sinasabi mo? Paano naging anak ko si Xiaobao? Si Xiaobao ay anak ko. Si Xiaobao ay sarili kong anak. Hayop ka. Ayaw mong kilalanin ang sarili mong anak? Tao ka ba? Ano bang pinag-uusapan nila? Sa tingin ko, nabasa ni Kuya ang paternity report. Dati, umaasa lang siya. Akala niya si Xiaobao ay tunay niyang apo, pero nang malaman ang totoo, nalungkot siya. Ngayon, pinapagalitan niya si Xiaofeng. Paano nangyari ito? May pagkakamali ba? Walang pagkakamali. Ako at ang tiya mo, kinuha namin ang buhok mo at ng bata at ipinadala sa ospital. Ang ulat ay personal na ginawa ni Dean Liu. Walang problema. Oo, ang ulat na ito ay tiyak na tama. Pinatototohanan ko kung may mali sa ulat. Sumpa ko, mawawalan ako ng apo. Nasaan si tatay? Pinatototohanan ko na totoo ang ulat na ito. Buwisit ka, habulin mo si Xiaobao. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Bastos, habulin mo ang apo ko. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. Ay, kuya! Nakita na ang test results. Ang batang iyon ay talagang hindi mo apo. Baliw ka na ba sa kakaisip sa apo? Nakita ko na ang test report. Nakita mo na ba? Hahaha, ay! Kailangan pa bang tingnan? Tiyak na ba? Ito. Paano naging ganon? Anong nangyari? Ito, tignan ko. Confirmed na biological. Paano nangyari ito? Peke, tiyak na peke ito. Tama, peke talaga. Hindi ba kayo nanumpa sa langit? Kung may problema ang test report na ito, mawalan ka ng anak at apo. Kuya, ako. Niloloko mo pa ako. Hindi. Kuya, makinig ka. Ipapaliwanag ko. Ikaw, hindi ka rin mabait.
Dito mga tao. Ilabas ang dalawang hayop na ito. Bawal na kayong pumasok sa pamilya Chu kailanman. Oo. Kuya, wag. Wag. Huwag. Kumusta? Nahanap na ba ang bata? Wala pa. Si Presidente Chu ay nasa labas at hinahanap pa. Walang kwenta. Magsama-sama ng mga tao. Ako mismo ang hahanap sa apo ko. Opo. Makinig kayong lahat sa akin. Kahit baligtarin ang Haicheng, kailangan kong mahanap ang apo ko. Opo. Presidente Chu, naimbestigahan ko na ng malinaw. Si Miss Zhang ay talaga ang babaeng galing sa Shanshui Village ng Qingshan County at ang petsa ng kapanganakan ni Xiaobao ay eksaktong tugma. Kaya naman mula pa noong unang tingin, pakiramdam ko ay pamilyar siya. At si Xiaobao, pakiramdam ko ay napaka-close niya sa akin. Siya pala talaga ang anak ko. Talagang hindi inaasahan. Ang pagkikita natin noon, siya pala ay nagsilang ng isang anak para sa iyo. Ihanda ang sasakyan papuntang Qingshan County. Ano ang nangyari, Xiaobao? Bakit ka umiiyak? Napagod ako sa pagpitas ng gulay, tigil na. Nanay, sabi nila wala akong tatay. Sabi nila bastardo ako. Wala ba talaga akong tatay? May tatay si Xiaobao. Mahal na mahal ng tatay mo si Xiaobao. Bakit ayaw niya sa akin? Bakit hindi ko pa siya nakikita? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Nagtatrabaho si tatay sa syudad para kumita ng pera para kay Xiaobao. Ang mga batang iniiwan sa baryo tuwing bagong taon nakikita nila ang tatay nila. Ni minsan hindi ko pa nakita si tatay. Napakahirap ng trabaho ni tatay. Sa syudad, para kay Xiaobao, kumikita siya ng napakaraming pera. Xiaobao, maniwala ka sa akin. Hindi ka lolokohin ng nanay mo. Nanay, sabihin mo kay tatay, kakaunti lang ang kinakain ni Xiaobao. Madali siyang alagaan at magsisikap si Xiaobao na kumita ng pera para umuwi agad si tatay, ha? Naiintindihan ko. Sasabihin ko kay tatay para umuwi siya ng maaga at makita si Xiaobao. Miss na ni Xiaobao si tatay. Presidente Chu, isang araw na kayong hindi kumakain. Kung gusto ninyo, pumasok tayo at kumain. Hindi na, nasa Qingshan Town na tayo. Bilisan nating pumunta sa Shanshui Village para hanapin sila. Ang mga ama't anak na Zhang ay masahol pa sa hayop. Hindi ko alam kung aapiin nila ang mag-ina. Opo. Ang babaeng iyon, nawalan kami ng 3 milyon dahil sa kanya. Kapag nakita ko siya, papatayin ko siya. Huwag kang padalos-dalos. Si Ginoo Kim ay pumayag na magbigay ng 300,000. Kapag nahanap na siya, dalhin mo na siya. Talaga, tatay, napakagaling. Nandito na po ang lahat ng inyong order. Ganda, halika't uminom tayo. Anong ginagawa mo? Huwag mong saktan ang nanay ko! Sige. Tatay, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Qingfeng, sa bahay ni Ginoo Kim. Ginoo Kim, dinala ko na sa iyo ang babae. Ay, ganda. 6 na taon na, pero ganito pa rin kaganda. Ang ginagawa ninyo ay labag sa batas. Labag sa batas? Legal kong pinakasalan siya. Anong batas ang nilabag? Sino sa buong Qingfeng County ang hindi nakakaalam na ako si Jin Wanhao? Iyan ay supplier ng Chu Corporation. Sino ang maglalakas loob na galitin ako? Oo. Wala. Takot ka na ba? Kung takot ka, maging asawa mo na lang ako ng maayos. Ngayon na tayo magsasama.
Ikaw ay walang hiya. Hahaha. Ipaalam sa lahat. Ikakasal ako ngayon. Kaya lahat ng nasa barangay ay dumalo sa kasal. Opo, amo. Amo Jin, tingnan ninyo. Dinala ko na ang taong ito tungkol sa dote. Bakit ka nagmamadali? Pagkatapos ng gabi ng kasal, ibibigay ko naman. Hindi pwede. Kailangan muna ang dote. Hayop ka. Akala mo ba magsisinungaling ako? 6 na taon na ang nakalipas. Niloko ninyo ako. Sino ang makakasigurado na hindi siya tatakas ngayon? Tatakas pa ba siya? Amo Jin, huwag kayong mag-alala. Ngayon, siguradong hindi siya makakatakas. Hemp, mamaya kayo rin ay manatili at uminom sa kasal. Kahit papaano, biyenan at bayaw ko kayo. Pagkatapos ng kasal na ito, magiging isang pamilya na tayo. Oo. Tama si Amo Jin. Iisang pamilya, iisang pamilya. Jiang Shan, hindi ka tao. Ano? Tao, kunin siya at dalhin sa ilalim. Ayusin ang kanyang kasuotan at pampaganda. Ngayon ay magiging nobyo na ako. Hahaha. Dalhin na, tao. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan ang nanay ko! At ikaw, munting nilalang, ang makapag-asawa ng nanay mo ay swerte ninyo sa 8 henerasyon. Sumunod ka sa akin, may makakain ka naman. Sa masayang araw na ito, kung iiyak ka pa, itatapon kita. Galawin mo ang nanay ko? Hindi ka patatawarin ng tatay ko. Darating siya para iligtas kami. Tumahimik ka, sampalin kita. Manahimik ka. Bilisan mo. Opo. Si Zhang Zhu ito, talagang sinwerte siya. Nakipag-anak siya sa labas. May dalang anak sa iba. Pero napangasawa pa rin si Amo Jin. Ha. Ngayon napakamahal ng dowry sa probinsya. Maraming lalaki ang walang asawa. Mayaman si Amo Jin. Anong klase bang babae ang hindi niya mapapangasawa? Bakit si Zhang Zhu na segunda mano ang nagustuhan niya? Si Zhang Zhu bata at maganda, edukado pa. Pero si Amo Jin lampas 50 na. Nakapag-asawa na ng 3, patay lahat. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kung marinig ni Amo Jin, magkakaproblema tayo. Huwag kang umiyak. Kung umiyak ka pa, papatayin kita. Maniwala ka. Ha. Ay, Xiaobao. Bakit ka umiiyak? Ang nanay mo ay pakakasalan si Amo Jin. Napakagandang bagay iyon. Simula ngayon, kayong mag-ina, hindi na maghahirap. Tama, ito ay para sa inyong mag-ina, isang biyayang dumating sa 10 buhay. Kung gusto ninyong mag-asawa, kayo na mismo ang magpakasal. Huwag ninyong sabihin ang masama sa nanay ko. Ikaw, anak sa labas na walang ama, lakas loob mo akong murahin. Kayo ang walang ama, walang ama, walang ama. Buong pamilya ninyo walang ama. Umuwi na tayo. HMP, huwag mo kaming idamay sa gulo. Kung gagawa ka pa ng gulo, ipagbabawal ko sa'yo na makita ang nanay mo. Pinubuli ninyo ang nanay ko, sasabihin ko sa tatay ko. Ha. Nakakaiyak talaga. May tatay ka ba? Isa kang batang walang ama. Umupo ng maayos. Dito. 6 na taon na ang nakaraan, dito ko siya nakilala. Bumaba ka na at hanapin. Nanay, bitawan mo si nanay. Xiaobao. Tumahimik ka. Mag-ingat ka. Kung hindi, hindi mo na makikita ang anak mo. Magsisisi ka sa ginagawa mo. Ay, mahal kita, iyan ang aking pagsisisi. Pasaway ka. Kung magulo ka pa, ipapadala kita. Mga kababayan, ngayon ay ang masayang araw ko bilang Jin Wanhao. Kumain kayo, uminom, at magsaya, ha. Binabati kita. Ginoong Jin, napakasaya mo ngayon. Haha, salamat. Ang gwapo ni Ginoong Jin ngayon. HMP, parang gusto nyo pang pakasalan si Ginoong Jin. Ang ganda ng bagong kasal. Napakasariwa. Ginoong Jin, napakaswerte mo. Kung hindi sariwa, hindi ko siya magugustuhan. Mahal ko, naku, nahihiya pa. Nahihiya ka pa. Mamaya, magiging akin ka na. Si Xiao Shui, anak siya ni Zhang Shan.
pero wala sa bahay ang pamilya nila. Nasaan sila ngayon? Hoy, sabihin mo na nga, nagtatrabaho sa lungsod, di ba? Mayroon ka bang telepono ni Zhang Shan at ng anak niya? Ah, Jiang San. Ito ang numero ni Jiang San. Kumain at uminom ng mabuti. Halika, lahat, kumain at uminom ng mabuti. Salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Maligayang bagong kasal. Mula ngayon, magkakapamilya na tayo ni Amo Jin. Kung may kailangan kayo, sabihin lang. Oo. Sino yan? Ako si Chu Feng. Saan mo dinala si Xiao Xue at si Xiao Bao? Ibalik mo agad sila. Kung hindi, ako'y. Lakasan mo, hindi ko marinig. Sino yun? Kumain na kayo. Kumain na. Anak, mamaya bantayan mo si Amo Jin. Pagkatapos ng kasalan, kunin mo na ang dowry. 300,000. Walang bawas. Sige, tatay. Ay, mga kaibigan. Ngayong araw, ako, si Amo Jin, ay hindi tatanggap ng abuloy para sa kasal. Bawat pamilya, bibigyan ko pa ng 1,000 pisong pulang sobre. Ang mapagbigay ni Amo Jin. Ang bilis magdesisyon ni Amo Jin. Ay, kung alam ko lang na may pera, dapat dinala ko lahat ng kamag-anak. Kumain at uminom ng mabuti. Ganun ba, iinumin ko ito. Kayong lahat, mag-enjoy lang. Inom. Tayo, dapat na tayong pumunta sa wedding chamber. Oras na para pumasok sa silid ng bagong kasal. Wag. Anong wag? Asawa na kita. Sinong asawa mo? Pinipilit mo lang ako. Tatawag ako ng pulis. Hahaha, Boss Jean. Medyo mailap ang bagong mong asawa. Boss Jin, kailangan mo ba ng tulong? Ayaw mo ng mabuti. Gusto mo ng masama, ha? Ang ganda ng mukha mo. Sayang naman kung masira. Kung susunod ka lang ng maayos, ako naman magiging mabuti sa iyo. Layas. Siya. Tara, sa kwarto tayo rolyo. Bilis. Kung mahuli tayo, baka inaapi na naman ang apo ko. Huwag kang sumuway sa akin. Tumahimik ka. Bitawan mo ako. Kung gumalaw ka pa, papatayin kita. Nanay, Tumahimik ka. Umupo ka. buwisit ka. Papapatayin kita ng tatay ko. Ikaw, maliit na to. May tatay ka ba? Tawagin mo siya. Jiang Shan, saan mo dinala sina Xiao Xue at Xiao Bao? Sino ka? Ako si Chu Feng. Ginoo, halika't iligtas mo kami ni nanay. Xiao Bao. Presidente Chu, dumating ka ba para singilin si Sanya? Saan kayo ngayon? Susunduin ko kayo agad. Bibigyan ko kayo ng 10 milyon. 10 milyon. Oo naman, isang matanda at isang bata ay ligtas. Bibigyan kita agad ng 10 milyon. Pumunta ka at pigilan si Ginoong Jin sa kanyang kasalan. Kung hindi, hintayin natin matapos ang kasal ni Ginoong Jin. Kumuha tayo ng 30,000. Pagkatapos, ibigay ang tao kay Presidente Chu. Pagkatapos, kumuha ng 10 milyon. Kung ang mag-ina ni Zhang Shan ay mawalan ng kahit isang hibla ng buhok, babalatan kita agad. Naku, bakit nandito ka pa? Bilisan mong pigilan si Boss Jin? Mas mahalaga ba ang 10 milyon o 300,000? Sinta, nandito na ako. Hehehe, Sinta, naglalaro ka pa ng taguan sa asawa mo? Ay, Sinta, ako ang may sala. Hindi ko sinasadya. Tiis lang, sandali lang. Pagkatapos ng kasalan, ihahatid na kita sa ospital. Jin Wanho, tao ka pa ba?
Putang ina mo. Tang ina mo. Takbo! Makatakas ka pa ba? Lalaban ako sa'yo. Anak. Anak. Hemp, ang pamilya mo at ako ay naglalaro ng scam, di ba? At ikaw, matandang hayop, gusto mong mamatay? Anak, bugbugin ninyo hanggang mamatay. Tigilan nyo na! Tigilan nyo na! Jin Wanhao, hindi mo ako dapat bugbugin. Kung hindi, magagalit sa iyo si President Chu. Matandang hayop, gusto mo pa akong lokohin? Anong President Chu? Ha ha ha. Si President Chu ng Chu Group. Hinahanap ni President Chu ang mag-ina. Kung ginalaw mo sila, tiyak na hindi ka papatawarin ni President Chu. Talaga bang hinahanap tayo ni President Chu? Oo naman. Akala mo tanga ako? May koneksyon kayo kay President Chu. Hindi kita niloloko. Kausap ko siya sa telepono. Kung ayaw kang maniwala, tingnan mo. Kumusta? Sabihin mo ang address. Sino ka? Gusto mo bang kunin ang babae ko? Si President Chu nga. Baliw ka ba? Matatakot ako sa iyo. Takot ka. Sabihin mo ang address. Nasa Dasha Village, Qingfeng County kami. Ang taong ito ay si Jin Wanhao. Halika, iligtas mo kami ni Mama. Tahimik. Ako si Jin Wanhao. Hindi nagpapalit ng pangalan. Subukan mo akong alamin. Gusto mong kunin ang babae ko. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Bilisan mo. Pumunta sa Dasha Village, Qingfeng County. Oy. 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 Sinadya mo ba? 6 na taon na ang nakalipas. Kinuha mo ang pera ko. Pinakawalan mo ang babaeng ito. Ngayon, gusto mo pa akong lokohin. Pakawalan mo kami ngayon din. Kung hindi, kapag dumating si Chu Zong, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Kaya pala, bigla kayong nagbago ng ugali para sagipin ako. Gusto nyo pala akong ipagbili sa mas mataas na presyo. Mga hayop kayo. Hoy, ikaw. Yap nga. Asawa ko. Huwag ka nang magalit. Basta sumama ka sa akin. Magiging mayaman ka. Masasarap ang kakainin. At ang anak mo, ako na ang mag-aalaga. Ayoko sa'yo. May tatay ako. Hawak mo ang anak ko. Makikipaglaban ako sa iyo. Asawa, hindi ko sinasadya. Basta sa susunod, makisama ka lang sa akin. Aayusin ko ang buhay ninyo ng anak mo, hehe. Sino ang asawa mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Tingnan mo, naghandaan na tayo ng piging. Bakit hindi kita asawa? Haha. Ang ibig mong sabihin, hindi pa tayo nag-iisang silid? Ay, sige, ako na. Pumasok na tayo ngayon. Bitawan mo ako, Bitawan mo si Mommy! Xiao Bao. Ikaw. Sige, darating na kami. Bilisan, pumunta sa Qingfeng County. Maghanda ng mediko. Kung sakaling may mangyari, agad na malulunasan. Opo, lumihis tayo papuntang Qingfeng County. Bilisan mo. Nasa panganib sina Xiao Shui at Erbao. President Chu. Kanina pa kumukuti-kuti ang talukap ko. Nabibigatan ng dibdib ko. Ano kaya ito? Wala namang mangyayaring masama sa apo ko, di ba? Huwag po kayong mag-alala, Ginoo. Darating na tayo sa Qingshan County.
Si Xiaofeng, hindi ba nauna na siya? Bakit wala pa ring balita? Oy, ano? Wala sa Qingshan County? Nasa Qingfeng County. Mami, huwag kang matakot. Darating na ang amo para iligtas tayo. Xiaobao. Pasensya na, anak. Si mommy ang may kasalanan. Jiangshan, kung may mangyari sa kanilang mag-ina, kahit isang hibla ng buhok ang mawala, huhubaran kita ng balat. Nako, ang lala ng sugat ng batang ito. Hindi naman ako huhubaran ng balat ni President Chu, di ba? Hindi naman, Tay. Si President Chu ay para sa babaeng ito. Kung tungkol sa lalaking iyon, kung mamatay man siya, wala siyang pakialam. May punto ka. Sana nga. Nay, parang nakita ko si tatay. Pupunta siya para iligtas tayo. Sabi niya hindi na siya aalis. Mananatili siya para samahan tayo. Xiaobao. Xiaobao, anong nangyari sa'yo? Xiaobao. Xiaobao, Xiaobao. Ako, hindi ko sinasadya. Ipapahatid ko siya sa ospital ngayon din. Kayo, dalawa, dalhin niyo na siya sa ospital. Gusto ko siyang dalhin sa ospital ngayon. Hindi, bawal. Hindi pa tayo nagkakasal. Kung walang kasalan, hindi ka pupunta kahit saan. Hayaan mo silang ihatid ang bata sa ospital. Pagkatapos ng kasalan natin, sasamahan kita sa ospital. Sakto pa naman. Ako mismo ang maghahatid sa kanya sa ospital. Bakit kayo nakatanga diyan? Dalhin niyo ang bata sa ospital. Xiaobao. 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 Sino ka ba? Putang ina mo. Pumasok ka sa bahay ko at sinasaktan mo ako? Wag, wag, wag. Mukhang hindi darating si Ginoong Chu. Hanapin ang gulo ng babaeng ito. Siya ay dumating para iligtas ang babaeng ito. Tatay, ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin ay magiging biyenan ako ni Ginoong Chu. Ibig sabihin ako ay bayaw ni Ginoong Chu? Ha ha ha. Pumunta tayo sa ospital. Bitawan mo ang asawa ko. Siya ang asawa ko. Umalis ka na. Bitawan mo ang asawa ko. Siya ang asawa ko. Hindi ko bibitawan. Hindi ako bibitaw. Para kang nandidikit. Gusto kong dalhin ang anak ko sa ospital. Mahal kita talaga, asawa ko. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita, asawa ko. Wala kang hiya. Kailan pa siya naging asawa mo? Karapat dapat ka ba? Hindi naman kayo nagpakasal. Wala rin kayong kasalan. Hindi iyan valid. Bakit hindi valid? Sa probinsya namin, ang tradisyon ay nagpahanda kami ng handaan. Ibig sabihin, asawa ko na siya. Nanggugulo ka lang. Bitawan mo na siya. Bibitaw ka ba o hindi? Hindi ako bibitaw. Bitawan mo. Hindi ka pa rin bibitaw? Hindi ako bibitaw. Sobrang loyal ni Amo Jin. Oo. Kung si Amo Jin ang may gusto, sana ako ang tao. Sige pa, tatay. Manugang, bilis, bilis. Sira ang aking plano, saktan niyo siya. Anak, ikaw, bantayan mo siya. Hahabulin ko ang bayaw mo. Diyos ko. Hindi ba yun ang matanda ng Chu Group? Yung pumasok kanina ay si President Chu. Diyos ko, bakit sila nandito? Xiaobao. Ay, apo, sino ang gumawa nito sa apo ko?
Si Jin Wanhao, yung hayop, gusto niyang pilitin ng anak ko na pakasalan siya. Kaya ginawa niya ito kay Xiao Bao. Kanina lang. Pinagbuntunan ko na siya ng husto. Nahihiya ka ba? Ikaw naman ang nagpilit sa kanya na pakasalan ako. Ikaw? Ay, anak ko, ano bang sinasabi mo dyan? Napilitan lang din ako ni Boss Jin. Pero agad akong nakipag-ugnayan kay CEO Chu para iligtas ka. 'Di ba, CEO Chu? Tao, si Mr. Zhang at ang kanyang anak, pati si Jin Wanhao at ang kanyang mga tauhan, lahat ay dalhin sa presinto. Ha ha ha. Opo, CEO Chu. Ay, dalhin na si Xiao Bao sa ospital. Ang utang na ito ngayon, hindi ko kayo patatawarin. Huwag kang mag-alala, may dala ng ambulansya si Lolo, may doktor at nurse na mag-aalaga sa kanya. Pagdating sa ospital, magagamot na siya, walang mangyayaring masama. Pasensya na, at huli ako. Salamat sa pagligtas mo sa amin ngayon. Labis kaming nagpapasalamat sa iyo. Pwede ba kitang hilingan ng pabor? Sabihin mo, Pwede bang humingi ng pabor? sabihin mo. Si Xiao Bao, miss na miss niya ang tatay niya. Bago siya nahimatay kanina, sabi niya, nakita daw niya ang tatay niya. Gusto ko sanang hilingin sa'yo na kapag nagising siya, magkunwari ka lang para ma-comfort siya. Hindi na kailangan magkunwari. Ako talaga ang tatay niya. Wala namang malubha kay Xiao Bao. Malamang magigising na siya agad. Ay, buti naman. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Buti na lang. Okay ang apo ko. Kasalanan mo kung bakit hindi mo agad inamin ang anak mo. Kasalanan ko. Amo, sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Si Xiao Bao ay talagang anak mo. Totoo, tingnan mo. Ito ay tiyak at totoo. Baka nagkamali ang sample. Miss Zhang, alam mo ba kung ilan ang mga babaeng gustong mapangasawa si President Chu? Maging Mrs. Chu? Gusto nilang lahat na pumasok sa pamilya Chu. Bakit parang ayaw mo? Ako. Hindi naman ako ayaw. Natatakot lang ako na baka nagkamali kayo. At isa lang akong babaeng taga-bukid. Hindi ako karapat-dapat kay President Chu. Mukhang tuluyan mo na akong nakalimutan. Shanxi. Maulan. Sa kotse. Ikaw, Ako. Ako talaga. Ikaw ang tatay ni Xiao Bao. Ikaw talaga ang tatay ni Xiao Bao. May tatay na si Xiao Bao. Talagang may tatay na si Xiao Bao. Xiao Bao. Oo, ako si tatay, Xiao Bao. Xiao Bao? Ako si Lolo. Ang tunay mong lolo. Lolo, Naku, apo ko. Xiao Bao, may lolo ka na ngayon. Wala nang mang-aapi sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang pinakamagagandang bagay. Tatay, hayaan mo akong makausap si Xiao Bao. Sandali lang. Xiao Bao, lahat ng nanakit sa'yo na masasamang tao, pinatapon na lahat ni Lolo. Simula ngayon, aalagaan ka ni Lolo. nanay, nananaginip pa ako? Xiao Bao, hindi ka nananaginip. Magkakaroon ka na ng tatay at lolo. Magkakaroon na tayo ng tahanan. Xiao Chue. Magkakaroon na tayo ng tahanan. Xiao Chue, Xiao Bao, Xiao Bao, bumalik na ang tatay mo. Amo, mula nang magkaapo ka, mukhang gumanda na ang kutis mo. Hindi ka na gumagamit ng tungkod. Araw-araw nakakapaglaro ka pa ng bola kasama ang apo. Siyempre naman, may apo ako, may apo ka ba?